Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na kinasuhan na nga sa Korte Suprema itong siguting ng Norte at Lisa Tanas matapos nga ang mga ebidensya at mga pruweba na magpapatunay nga sa kanilang mga kabalbalan. Ngayon nga ay matitigil na ang kalokohan na kanilang ginagawa dahil nabuking na ng mga Supremo na ito. Dito nga natin makikita at mapapansin na talagang hindi na nga nila sinasanto itong sikuting ng Norte na ito matapos nga magpasa ng limpak-limpak na ebidensya ang mga hukuman at iba pang matitino ng mga opisyales na hindi na nga masikmura ang ginagawa ni Kuting ng Norte sa pamahalaan. Ngayon nga ay mas lalong natakot itong sikuting ng Norte na ito dahil talagang alam nila na may ginagawa silang kalokohan. Ayon nga sa kampo ni Kuting ng Norte na talagang pilit pa rin nilang itinatanggi ang mga paratang na kahit Korte Suprema na ang nag-iimbestiga sa mga patong-patong na hawak nilang reklamo laban kay Kuting ng Norte. Dito natin mapapansin na ito na ang katapusan ng mag-asawang ito dahil hindi napapalagpasin ng ating mga mabubuting mga mambabatas, mga kaibigan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagod yung mga tao dyan sa EDSA dahil mainit. I know wala akong tulog pero kasi message natin si Spoke Sari Roque na kung gusto niyang na pwedeng niya samahan tayo dito. At wala kasing nagko-cover na mainstream media, mga palangga. Hi, Solid Maharlikan ako. Pupunta ba kayo dyan? Sila third floor studio. Kailangan natin kasi ipakita ito mga kababayan ang nangyayari dyan sa EDSA dahil deadma ang media, wala naman tayong asahan. Pero meron tayong breaking, not really breaking, nagsulat may announcement, okay, ang EDSA Shrine. So, galing ito kay Father, tama ngayon nag-message sa atin, yung si Father Jerome. Okay, si Father Jerome. So, Father, ano sabi ni Father Jerome? Basahin natin. Ito 25 minutes ago, no? Ayan po yung EDSA Shrine. So, ang sabi niya advisory 25 minutes ago. As early as 6 a.m. today, November 26, hundreds of people trooped to EDSA Shrine for reasons only known to them. Di mo, napakasinungaling mo naman, Father. Di ba? Nag-ano ng mga tao. Dapat tinanong mo. Diba? Anong klaseng pari ito? Ayan, no? Mukhang ang daming mga tumutulong, ano? Sabi niya, okay, basahin na natin. For reasons only known to them. Kaya po lahat ng mga palangga ko na nasa Maynila, Quezon City, Caloocan, Bulacan, pumunta na po kayo sa EDSA. Ayan, no? Ayan yung mga panawagan natin, yung tubig dumating na. Ayan na yata yung in-order ni Cathy. Diba? 2,000 tubig. Kung meron po kayong kakayahan na magpadala ng pagkain, doon po sa mga nag-message sa akin, ano pa yan, may Bureau of Corrections pa. Saan pupunta yon? Doon sa mga nagme-message, magdala na lang po kayo ng tubig doon at hanapin nyo sila Maui at saka sila J.M. Morales. Kitang-kita nyo naman yung mukha nila dyan, ano? Sila Maui, sila, kung sino pa yung mga prominent, lapitan nyo po sila, no? Para ibigay ang inyong tulong. Ayan, no? Yung mga tao talaga naman. Sana tuloy-tuloy na ang Speak Up Day. Pero ituloy natin ang ating yung sinulat ni Father. Sana si Father magising sa katotohanan. Ang sabi niya, as early as 6 a.m. today, November 26, hundreds of people trooped to EDSA Shrine for reasons, okay? Pumunta po kayo sa EDSA Shrine para sa peaceful prayer gathering. Dahil po ayun si Marlon na yata yung nakikita natin. Si Marlon, ako, subukan natin makuha ang pero basahin ko na to. They were warmly allowed inside the shrine and they participated in the celebration of the 7 a.m. Mass. Actually, sabi nga kanina ni J. Morales,
may nagpa-schedule talaga ng misa like 3 times a day na mga parishioners diyan kasi gusto nilang magdasal, ipagdasal nila na sana matapos na ang pagkakaroon ng bangag na presidente. Okay? They again, sabi ni Father Jerome, they again attended the mass at 12:15 p.m. and we are even glad that they filled up the pews with which do not normally happen on weekdays. All right? They don't, may sinasabi ba sila? Tingnan natin. Natin ha. Wala. So anyway. Okay. Okay, they will be okay, sabi niya, they will be allowed again to stay inside the shrine on the pretext that they are praying and not doing things not proper for our house of worship. They won't be allowed to eat, drink, carry slogans, shout, vlog, sleep, make noise. Wala namang nag-shout doon, Father. Ayan. Debate and loiter in the areas. Kaya sa mga palangga ako, naririnig niyo po, please clean as you go. Huwag po kayong magkalat, magtumulong po tayo. Ayan, sa mga may kakaya magdala ng pagkain, mag-TikTok kayo dyan habang magpanawagan kayo o magdasal kayo. Well, the intention is really prayer vigil. At ang nakuha nating information kanina ay hindi na po sila hindi na yata sila, dyan na yata sila magpapasko. Okay. Ano daw? Tingnan natin. Okay. Ang sabi dito, ni Father, sabi niya, the latter will give the impression to mass goers, pilgrims, and devotees that the shrine is not available for worship. That shrine is not available for worship and prayer. We insist that proper decorum must be practiced in a safe, sacred place, a house of worship and repository of the Blessed Sacrament. Sana nga isa sa buhay ni Father, yung kanyang pagiging makadiyos. Sana totoong makadiyos siya at makapalapino, At alam niya na adik ang kanyang presidente. Pero itong ating mga palanggang mga bishops or mga katoliko, ewan ko, for sure yung mga pumupunta diyan, lahat ng reliyon ay iba-iba. May Muslim brothers, sisters tayo nakita. I hope yung ating INC, ang ating KOJC members, sana pumunta diyan at kumanta para mabuhay ang crowd. Sana naman naririnig tayo, wag po kayong matakot. Okay? Paki-block daw yung mga trolls, sabi ni Palangga. Okay? Ayan. Okay, block down natin yung mga pinadala ni Lisa Tanas. Alright? So, ipadlock natin ang bonggang-bongga yan, sabi ni Palangga. Okay, sabi ni Father, having said the aforementioned, the shrine will have its normal operations and conduct its usual routine without being detrimental to any group or individual. Wala naman ang gugulo dyan, Father. Sabi niya, let us all pray that whatever may have caused this sudden surge in the number of shrine goers be dealt with utmost sobriety and decency. Let us all involve the Holy Spirit to give wisdom and understanding to all parties concerned to avert the deterioration of peace and order, not only in the shrine but in our country as well. Lastly, let us invoke that Our Lady of Edsa, Queen of Peace, to bring peace to our country and to each one. Father, I hope hindi ka nabayaran ni Lisa, I'm just hoping kasi ang tema kasi, Father, kanina nakausap tayong police kanina na pwede mo sanang buksan para hindi magsiksikan yung mga tao. Pero ang tunay kasi na pare at lingkod ng Diyos, nakita mo yung mga tao dyan na nadagdadagsa na sinaraduhan mo yung point of entry. So, dyan yung makikita, mga kaibigan, and I'm glad SMNI nandiyan dyan. Sana kasama na rin ang KOJC members para magkantahan. Pumunta na po kayo lahat sa EDSA. Kailangan mapuno ninyo. Kailangan magdasal kayo. Yung mga may kakayahang magpadala ng pagkain, ng tubig, ng portalet.
Ayan, so dumadami na yung mga tao, ayan. Aha. So yan na yata in order ni Kating 2,000 tubig. So ang tubig po ay napaka-importante. Maya-maya nauhaw yung ating mga kababayan. Yun na lang ang pwede nating maitulong. Doon sa mga nag-message sa akin, na gustong mag-donate ng tubig, pagkain, ayan po, i-email niyo ako at ibibigay ko sa inyo yung contact person doon sa Pilipinas kung saan nyo nga pwede ihatid ang inyong tubig. Inaantay-antay lang natin si Spoke Sari Roque na ayan, na tayo ay samahan dito sa ating live. Sino kaya itong naka-black na ito, itong kotse na ito? Nandoon na ba ang ating mga palangga na third floor studio? Okay? Okay. All right. Ha. Okay. So, meron lang tayong gugurgurin na troll. Okay? Kasi padala ni Lisa Tanas yan. Manggugulo yan. Lorena Songyap, thank you so much. Yes, sabi ni The Beast, Father, hilain si Satanas. Well, yun kasi ang masakit ito mga ating mga kaparian, dapat talagang lumabas na sila din. Lumabas na ang mga religious group. Kasi imagine mo, ang taas-taas ng bilihin, wala naman 20 pesos na bigas, talamak ang gurguran, talamak ang pulburon. Di ba? Ang presidente bangag, pero ayaw pa magsalita ng iba nating kaparehan. Pero let's give them a chance. Baka sakaling nagninilay-nilay lang sila. Okay? Okay. Yes, nagninilay-nilay sila. So, ayun. So, mukhang marami talagang tao ngayon, Nagsawa na sila doon sa liwasan. Ayan. Sino ito? Oh, nagsawa na sila sa liwasan at hindi daw sila nakikita doon eh. So ayan, tignan mo. Tignan natin kung may anong sinisigaw nila. Okay, so anyway. So ayan po mga kaibigan, kasalukuyan dyan ang nangyayari sa EDSA. So ang ating mga kababayan po ay nauuhaw yan. Kaya kung anong maibibigay ninyong tulong, ay bigyan natin. Ayan ang kanilang ginagawa dyan ngayon sa kanilang prayer rally vigil dahil nga at I think yan yung tugon nila sa panawagan ni Pangulong Duterte sa ating mga military. Okay? At sabi ni John Tiangco, wait natin na kumilos na ang INC. So I think yan yung sagot nga na panawagan ni Pangulong Duterte sa ating mga military na sana wag nyo nang hayaan na sa next almost 3.5 years na lang actually, na ang presidente ninyo ay nag-a-addict o pulboronic. Sa mga kapapasok lang po sa aking channel, sorry, wala na ako energy sumigaw, Okay. Sa kapapasok lang sa ating channel, si Marcos Jr. po ay authenticated. Pag-print ka nga nung sumisingot siya nito. Ito po yung audio, ito po yung authenticated na pina-authenticate po natin yan dito sa Amerika. Okay? Ito ang pag-analyze ng forensic expert dito sa Amerika. Okay? Ang video na sumisinghot si Marcos Jr. So, kung kayo mga kababayan, napapayag talaga kayo na matapos pa ni Marcos Jr. ang kanyang terminology, ang kanyang termino na patuloy siyang sumisinghot. Kagabi, pinangalanan ni Pangulong Duterte at binanggit yan ni Cathy Binag na yung kanyang special assistant to the president, si Lagdameo, ay talagang kilalang kilala sa Davao na sumusuyop ng ipinagbabawal na pulburon o kokaina, sabi nga ni Palangga. Okay? So yeah, I hope, ayan, dumadami na yung mga tao, pumunta na kayo kung gusto ninyong mabago ang inyong buhay, kung gusto ninyong mawakasan ang mga addictos benedictos, kayo naman po ang nakakaramdam dyan na ang mga krimen sa inyong mga kanto, ang krimen sa mga probinsya ay patuloy, may mga ginugurgor. Ngayon nga, I think sino yon? Merong governor, I think somewhere in Mindanao, na ginurgor.
hindi na tapos, I mean, hindi pa nakaabot doon sa campaign period ay nagurgur na. So ayan ang sitwasyon natin sa EDSA ngayon mga palangga. Ibig sabihin talagang naririnig ang ating panawagan at syempre dyan po yan ay panawagan ni Pangulong Duterte kagabi sa mga military or men and women na sinasabi niya na alam nyo naman na si Marcos Jr. ay isang adik. At nakikita nyo mismo yan. Tanggalin na muna natin yan. Okay? At si Bangag Jr. ay talagang hindula na po sa tamang katinuan. Balik-balikan po natin yung issue ng 5,500 flood control na 1 billion a day ang ginastos pero lumubog pa rin kayo lahat sa baha. Yung PhilHealth money na para sana sa insurance ninyo na kayo ay magkasakit. Pag nagkasakit kayo, merong pondo, nasa na ang 69 billion. At yung pondo ng DOH, yung revelasyon ni Pangulong Duterte, okay? Ang revelasyon niya kagabi, mga palangga, ayaw pumunta si Spokesari Roque ngayon at tignan natin. Ang sabi ni Pangulo Duterte kagabi, alright, yung tunituladang gold, okay, na gold reserve natin na ibinenta ni Bangag Jr. na hindi nyo alam kung saan napunta ang pera. I think andito na si Spokesari Roque. So, makakasama natin si Spokesari Roque kung ready na siya. I think, ayan. Spokesari! Yes, kamusta Maharlika? Oo. Ayun, tika. Bayan, tanggalin. ha? Makasayang araw na ito ngayon, ha? Pero sinusubukan natin na i-upload din ito sa ating FB, ha? Sandali lang, ha? Okay, sige. Sige, tanggalin muna kita. Okay. Ayan. So, habang inaayos ni Spokesari Roque at, patuloy, ayan, ang, patuloy ang nangyayari ngayon dyan sa EDSA. Alright? So, sa lahat po, sa aking mga kapwa vloggers, nagising ngayon, you can join me or mga nasa EDSA dyan mismo. Baka pwede na kayo maging field reporter. Okay? Maging field reporter namin. O, di ba? So, again, hindi po tayo titigil dito hanggat may mga taong nagpi-prayer rally o nagsasalita na tama na tigilan na natin ang bangag na administrasyon. Sa mga nagtatanong ay pumunta na po kayo sa EDSA Shrine para sa peaceful prayer gathering. At siguro mamayang gabi, pwede kayo magdala ng kandila. Okay? Pwede kayo magdala ng kandila. Ayan. Ayan. So, anyway, mga kababayan, okay? Tignan natin kung makakontak natin sila JM, at sila Maui. We'll see. Okay, tignan natin sila ngayon. Ay, ito na. Okay. So maraming nag-message sa akin actually ng mga kaibigan ko na pupunta sila sa EDSA. Nakasuot pa nga sila ng mga Duterte t-shirts eh. So, yan, pahapon na. Sana po maging kabahagi kayo ng historic event na ito na nagaganap ngayon. At pasalamat tayo dahil dahil sa pagsalita ng ating Pangulong Duterte na panawagan na panawagan sa military ang mga tao ang nag-responde. So tingnan natin kung may makokontak tayo sa ating mga palangga. Alright. Okay. Tignan natin mga kababayan ang ating mga eksena. Alright. Kung makakausap natin sila, we'll see. Okay. Okay. JM? Hello? JM? Hello? JM? Okay. Naka-live ako ngayon, JM. Bumalik ako sa live kasi
hindi ako makatulog at gusto kong ayoko sana ma-miss yung mga eksena dyan dahil ang dami nag-message sa akin ng mga kaibigan, mga kaklasiko na pupunta daw sila dyan sa EDSA. So, kaya naman, kahit na, hello? Ayan, JM, naririnig mo ba ako? Oo, kasama ko na si Spokes Harry actually. Pero mukhang pinifigure out pa niya. Teka natin. Spokes Harry? Yes, nandito na ako. Hindi ko alam pero na paraan na JM, kung pwede mo papasukin si 167. Oo. Okay. Yes, Spokes Harry, ayan ang kasalukuyan ngayong pangyayari dyan sa EDSA. Ayan. So actually, Spokes Harry, no? Nag-live ako kanina, mga almost 8 hours. Dahil nung nalaman ko na mayroong mga gathering pala dyan, excited ako. So, yes, yan ang kasalukuyang pangyayari ngayon. Oo, alam mo Marlica, masasabi ko lang na puno na talaga ang salop, no? At syempre, nakita natin mga pangyayari nung weekend, no? Kung saan ang ordinaryo yan na si Attorney Laika Lopez ay talagang naging biktima ng pag-abuso sa kapangyarihan. O nga pala, no, pati ako inaatake na naman ng antivirus ngayon sa Senado, no, pilit pa rin akong dinadamay doon sa pogo na yan, no, na ang kanang naman ay isang papel na wala naman akong kinalaman doon, no, pero ayun nagdadakdak na naman, nagkakalat na naman ng lagim ng kasinungalingan, no. Pero tingin taong bayan kung ano ang totohanan sa kasinungalingan. Pero tingin ko ito pangyayari ngayon na ang dami na namang tao sa EDSA ay dahil nga sa nakita nila na kung pwedeng magawa nila yung kay Attorney Laika Lopez na Chief of Staff ng Vice President of the Republic of the Philippines, abay po pwede nilang kaladkarin ang ordinaryong mamamayan, no? Sa ating gabi para ilipat sa kulungan ng mga convicted felons na ang dapat sana ay si Franz Castro ang naroroon. That's alam mo, true. Hindi ko nga alam bakit yung Franz Castro na yan ay nasa Kongreso pa. Nakita si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez pa lamang sa korte. And hindi pa convicted. Ito convicted na, nandun pa rin, nagkukongresista pa rin at nagmamahadera pa rin pagtanong-tanong ng kay BP Sara at pati kay FPR. Anong karapatan niya? Convicted felon na siya, no? So talagang kasi itong sistema natin dito sa Pilipinas, no? Ayan po yan, ha? Hindi pa po ako nakakita. Pero kay Maharlika to. Spokes, hold muna. Ayan ang kasalukuyan. Si Nelson na kaibigan ko, andyan. Go ahead, Nelson. Ayan. Nelson, ano ba ang kasalukuyan? Dumadami na ba yung tao? Kanina nag-usap tayo. Sabi niyo, ang daming tao. Ay, opo, kahit ako po sa inyo kung gano'n na po tayo karami dito ngayon. Angat ko lang po ng konti, ha? Sure lang. Sure. Sige. Wow! Grabe, folks, no? Talagang hindi natin nakulain. Organic. Ayan. Wow. Marcos! Hintay, Sara! Oh, grabe, talaga napupuno na yung EDSA. Hindi na po kasi sa simbahan, yung mga tao po nandito na po sa labas. Wala na sila sa simbahan. May tao po, puno po ang simbahan at itong mga tao po nandito po naghihintay kung paano makapasok sa simbahan. So itong mga kababayan natin, ang mga hinaing talaga nila ay ano ang interview natin sila kanina, no? Ano yung mga hinaing nila? Sorry po. Sorry po nagkakagulo kasi may sorbetes eh. Pasensya na po Nanawagan kami kanina. Hindi ko po alam marinig. Hindi lang po Yes.
Oo. Bayaran na namin yung sorbetes na yan. May nagbayad na ba yan? Bigyan lahat ng sorbetes. Kami na bahala dyan. Okay, may mga palangga tayong tumutulong. Sige. Ayan. Pagkain lang sila para naman malamig yung kanilang, lalamunan. Dahil mainit nga mainit sa Pilipinas. Pero nakakatuwa yung ating mga tao talagang. Wow. Grabe. Sa lahat ng mga palangga, sana. Ayan in part talagang very effective yung panawagan ng Pangulo.